evening po sa lahat ng mga andito. Ayan, so I am so excited sa lahat ng nandito tonight na makakarinig po and talagang makakamaster ng training natin. And I am so excited. But before that, di ba, biglang may lumabas na agad lang dilag sa inyong harapan. But anyway, ayan, so sa lahat po ng andito, I am Coach Maria Eva Jacob and I am your host for tonight. I'm going to host this OVI Mastery for tonight. Kaya sa lahat po ng mga andito, stay tuned, di ba? Para matutunan mo at ma-master mo talaga, di ba? From title itself, OVI Mastery, since this is your business, you really have to master your business. Kaya sa lahat mo ng mga andito, ayan, talagang simulan at tapusin mo yung event. Ayan, so para naman makita ko yung mga nanonood dyan, comment mo naman kung nasa ang bansa ka ngayon to shout out you. Ayan, hello po sa lahat. Ayan, from Riyadh. Ayan, marami pong nanonood sa Taiwan. Good evening po sa lahat ng ating mga OFW partners. Ayan, so before ako ayan, tuloy-tuloy yung mag-shout out, I would like to acknowledge our CVO, Mentor Joseph Lim, and the rest of Project High Council. Diba? Hello po, good evening po sa inyong mentors and to all our Millionaires Club member, car achievers and house and lot achievers dito po sa community natin. Comment ka naman dyan kung nandito ka tonight. Diba? So, I am so excited sa lahat po ng matututunan natin dito sa event natin tonight. Ayan, so shout out ako. Ayan, excited na. Marami nang excited. Ako din po. And personally, I think, diba, assure ako, yung magti-training sa atin tonight is very excited na din. Ayan, so watching from Dubai. Ayan, from Dubai. Hello, good evening. From Saudi Arabia. Ayan, mga nandito po sa Pilipinas. Ayan, mga nasa Singapore. Nasa Pasig. Shout out daw. So, hello po. Good evening. And sa lahat po ng bumubuo ng Project High Community, good evening po sa inyong lahat. Diba? So, hindi ko nabanggitin yung team na bumubuo ng Project High. Ayan, so, yun. Good evening from Oman. So, comment ka naman. Excited na. Diba? Sa lahat po ng mga andito, our event tonight is titled OVI Mastery. Gagaya po ng sinabi ko kanina, this is all about our business para ma-master natin. Baka may mga important details, diba, na later maririnig mo at baka hindi mo na pag-aralan. Diba? So, finally, matutunan and ma-master mo talaga yung ating business. So, sa lahat mo ng mga andyan. And good evening din po. Meron ba tayong mga mga guests? Parang I think wala naman kasi this is training. Diba? Good evening po sa lahat ng ating Project High 4.0 subscriber. Ayan, good evening po sa inyong lahat na nandyan. So, yun, yung event natin. So excited. Kaya sa lahat po ng mga andito, kung meron kang mga kasama dyan, diba, sa hubs, mga kakilala mo na member na, diba, kung sa tingin mo, kailangan talaga nila itong matutunan. Diba, kung wala pa sa loob dito, tapikin mo naman dyan, manood tayo at matuto. Diba, kasi kailangan natin to master our business. Ayan, so para mas marami pa pong makapasok before tayo mag-start. And magkakaroon lang po tayo ng konting rules sa lahat ng mga andito. I think hindi naman makakapag-on-cam kasi this is webinar. But focus, diba? Since ito pong event natin, ito pong training natin tonight is hindi po ito basta-basta, talagang pinaghandaan for sure ng ating trainer. Kaya sa lahat po ng mga andito, kindly focus, diba? Para makuha mo at matutunan mo talaga yung lahat ng kailangan mong matutunan for tonight. And kindly take note, diba, ng mga important details. Kasi for sure, hindi mo yan masasaulo lahat. So kailangan mo talagang magsulat, mag-take notes para mamaya babalikan mo na lang ito pala yung sinabi ng ating trainer, 'di ba, na kailangan ko today, 'di ba? So, yun, kindly take note and syempre, lagi kong sinasabi, don't forget to smile. Habang natututo, mas maganda, mas masaya. 'Di ba? Kasi pag masaya, talagang absorb mo lahat ng positivity, 'di ba, na
kung asaan man yan, lapitin ka, magnet ka, diba? Kaya smile ka naman dyan before ko po tawagin yung ating trainer. And comment mo naman, excited. Diba? Ang dami na po kaninang nagko-comment actually ng excited. So para mas makita po na mas marami yung excited tonight sa ating training, diba? Para mas ma-excite po yung ating trainer. Ayan, ang dami excited. Hello po sa lahat ng mga ano yan. So excited. Excited na din po kami. And excited na po ako personally tawagin yung ating trainer for tonight. Hindi ko na po papatagalin pa. 'Di ba? Kasi for sure talagang inaantay natin tong lahat. Inaantay mo personally. Kasi for sure may mga nanonood dito na may trabaho pa. Tama ba? So talagang inantay mo kasi gusto mong matutunan at gusto mong ma-master ano ba yung ituturo tonight. So hindi ko na po papatagalin pa. Let us all welcome our guest trainer. 'Di ba? He is a international trainer of our company, Alliance in Motion Global Group of Companies. Let us all welcome virtual at milyong-milyong clap po dyan. Let us all welcome Sir Perry Tapales. Hi everyone, good morning. Maayong aga, maayong buntag, good morning sa inyo lahat. Thank you, Eva. Ano ba, Maria ba? Or Eva? Basta, yung magandang dilag na lumabas daw bigla ganun kanina. Yeah, thank you for our host for tonight. And again, thank you kay Coach Harold for facilitating this event. And syempre sa buong Project High community for having this kind of training para po sa inyong lahat because alam naman natin when it comes to our business, learning is very essential and knowledge is very crucial kasi especially po sa mundo ng Orbis Victus International, if you don't know what you're saying, if you don't know what you're doing, if you don't know the information, mahihirapan ka makapag-convert ng mga prospects or clients into sales at ma-convert sila into becoming part of our community. And kaya ito po, napakaganda because our training for tonight will be entitled Pro Mastery. Learning more about the product, learning more about our insurance, and learning more about Orbis Victus International. Ayan, so nimbag gabi sa lahat ng mga kasama natin dyan, mga Bisaya, mga Ilocano, mga Ilonggo, lahat ng mga kasama natin dyan. Good morning, good evening sa inyong lahat. Nasaan man po kayong bansa, nakikita ko maraming mga nagko-comment kanina, mga OFWs, sa iba-ibang bansa, nasa Southeast Asia yung iba naman ay nasa Middle East. Nasaan man po kayo ngayon, right? Welcome sa ating training for tonight. Okay? So, ready na ba kayo? Can you give me comment ka naman dyan. Sabi ko sana thumbs up but I cannot see all of you. Comment ka naman dyan, I am ready para malaman naman kung handa ka na. Okay? And by the way, tonight, we will be having this presentation. If you have questions, I'm not sure kung nag-ready ng Q&A ang ating mga hosts for today. But if ever kung meron kayo mga question, we can find time to at least answer that para magkaroon ng clarification on your end. Para maging equipped din tayo on how to share yung ating product, especially sa mga taong kapagtanong. Darating yung mga prospects or mga clients na they will be raising so many questions na kapag hindi ka ready, baka hindi natin magtagumpayan na mga bentahan, maging part or maging covered sila sa ating silver product. Okay? Marami nagsasabi, I am ready. Alright, share ko lang yung aking PowerPoint para okay tayo. Yan, can everybody see the slide? Ayan. So, again, pakilala lang po ako ng konti. My name is Perry Tapales. I'm one of the international trainer of our company, Alliance in Motion Global Group of Companies, traveling sa Africa, sharing our EdPlan 3.0 and our Alliance in Motion Global Business. I'm also part of the training team ng ating company na umiikot sa Luzon, Visayas, and Mindanao. And I'm also one of the selected OBI Masters for Network Development ng ating division na Orbis Victus International. So, tonight,
Today, Silpro Mastery, pag-uusapan natin all about our Silpro product. Pero bago yan, mapapansin mo, pag nasa OBI ka, ibang-iba yung ating mga usapan. Iba yung usapan, iba yung terminologies, iba rin yung discarded because when it comes sa OBI, we are entering a new world, kumbaga, kasi ibang-iba ang mundo ng OBI is more on about insurance. Although this is the first ever insurance product na naka-network or nakapaloob sa network marketing, pero again, ang pinapasok natin na industry is insurance. Kaya it's very important na maintindihan mo ano ba yung mundo pinapasok mo? Ano ba talaga yung insurance? What is insurance? So, whenever I do this training, Si Janet I always ask the question ng mga, I always ask the answer, the question and seek the answer ng mga nanonood at mga kasama natin sa training. Ano ba yung insurance para sa iyo? Because kung hindi mo naintindihan ng insurance, dito pa lang magkakaroon na ng challenge. Kasi nice to meet you, you Jan. cannot Excited na share kita sa something that you don't understand. Okay po. Mahirap Ayan. mag-promote ng isang Nice to bagay meet you. na Excited magulo na or malabo sa'yo. Okay, since nakita Now, mo if you yung can still program remember ko, sa lahat ng mga kasama natin sa kasi mundo parang ng si Alliance Joseph in yung Motion ano, Global diba? Group of Sa Companies, trusted person. bakit Tapos natin, nakita when niya. you joined Alliance Tapos in Motion inano niya Global, ako dun sa you Facebook. are an ordinary Tinawid ko siya eh. person. Yung iba ay Ako na yung nag-add. nagtatrabaho, Tapos employed. niya. Yung iba naman student, Tapos yung iba nag-visit naman ako ay doon. retiree, yung iba naman na OFW. Yung kan When you join Alliance in Motion Global, you enter the world. Ha, of nakapagpatawid. network Quality. marketing. So, marami At least dito, wala nang paliwanagan na tulpo-tulpo. Diretso talaga to. challenges in the Alam beginning, niya, especially kasi mga napanood niya yung discrimination, video. mga discouragement. Kaya importante na naiintindihan mo yung mundo pinapasok mo. So if you can remember in the training, tinuturuan ka sa trainings natin sa Alliance in Motion Global, why is it important to join network marketing? Anong advantage ng network marketing? Bakit napakahalaga ng network marketing? And it gives you an idea and information how to defend yung network marketing. Although yung iba negative, sarado ang isip, but if you are well equipped and knowledgeable enough, bakit mo na, bakit mo kailangan mag-networking? Ano yung advantage mo sa network marketing? Lumalakas ang loob mo na kahit maraming discrimination, maraming discouragement, maraming negative, you still decided to push through and continue kasi mas alam mo kung bakit at para saan yung pag-network marketing. Ngayon, iba yung mundo ng network marketing, iba yung mundo ng insurance. Now, ang advantage mo lang, magaling ka na when it comes to skills, rejection, lahat ng skills na kailangan mo to share, to make sales, and to promote your product and business, nagawa mo na sa network marketing. Pero when it comes sa insurance, ibang iba. Kasi sa insurance, wala pong hype yun. That's the number one. You cannot overhype insurance because you cannot overhype kung ano yung i-offer mo sa insurance. And when it comes sa insurance, every detail is important. Bawat detalye, bawat words, especially yung bawat numero, at bawat minuto ay importante sa insurance. At bawat requirements, documents are important sa insurance. So when it comes to insurance, ano ba yung idea mo? Marami kasi nagsasabi, insurance is hindi mahalaga, insurance ay hindi priority, ang insurance ay yung mga bagay na hindi ko kailangan, etc. So let's talk about the insurance. Sabi ni Wealthy Fini, insurance is binding agreement of the insured and insurer. That's true, napakagaling. Nakaatin ng training kasi si Wealthy Fini. But to many people, ang insurance is hindi necessary. Now, since nasa OBI ka na, at ikaw ay protektado na ng OBI, you need to understand ano ba yung insurance. Ito, let's summarize it into 3 things. Number 1, insurance is a legal agreement between two parties. So, sabi ni User PC, insurance is a product availed by individual in protection and prevention of income loss, either accident, health, life, or valuable insurance. To include also vehicle insurance, etc. So, kinulang pa yung copy-paste niya. So, when it comes to insurance, insurance is a legal agreement between two parties. So, when it comes to agreement, it should be legal. Hindi lang dapat verbal,
hindi lang dapat yung tanguan, hindi lang dapat yung galing inuman or informal way of agreement. It is always a legal and formal agreement between the parties. Sino yung dalawang parties? So kagaya ng comment ni Kimi, is about two person. Yung isang nagpapa-insure o yung isang tao na gusto maprotektahan at isang nagpoprotekta. So in the insurance world, it's called the insured and the insurer. So in our business, the insured is the person who buys our product na insurance. And ano yung product natin? Seal Pro. Okay? Whether na bronze or platinum, that's our product. So if you buy our product, you are protected, you are the insured. Sino yung insurer? The insurer is the one who will cover in case something happens to the insured. Okay? Now, there are some misconception about this kasi akala ng iba dahil sila yung nagbenta ng ating policy o nagbenta ng ating produkto sa ibang tao, sila na yung insurer. Hindi po. You just acted as a bridge. Okay? Hindi ka po ang insurer, you just acted as a bridge to introduce our product to your customer or your client. At the end of the day, ang insurer is the company who will cover expenses or who will reimburse kung ano man yung nagastos mo kung sakaling may accident na nangyari dun sa taong insured. Okay? So, in our case, sino ang insurer natin? Our insurer is Orbis Victus International and yung ating partner na Stronghold. So, they are the insurer. Again, when it comes to insurance, it comes with a contract represented by a policy. So, di ba, bawat agreement may kontrata. Nag-rent ka ng hub, nag-rent ka ng apartment, there's a contract. Contract is agreement between the lessor and the lessee. O yung magre-renta at nagpaparenta. Now, sa usaping insurance, yung kontrata, agreement na usapan ninyo is represented, nakapaloob yan, ang tawag terminology is policy. Kaya mapapansin mo, let me see your policy, patingin ako ng policy mo, it means patingin ako ng kontrata mo, doon nakapaloob lahat ng mga usapan ninyo when it comes protection and losses or kung ano man yung coverable or hindi coverable. Kaya pag insurance ang pinag-uusapan tapos wala kayong policy o wala kayong kontrata, medyo questionable ka agad. Because since it is a legal agreement, dapat is represented by a contract, laging may kasulatan, laging may black and white. Okay? So, that's the insurance. And pangatlo, insurance is a means of protection from financial loss. So, kaya ka bumibili ng insurance is to protect yourself and your money and your future kung sakaling may mga hindi inaasahan na pangyayari. Kaya, protect you from financial losses. So, bakit po protect from financial losses? Kasi po, kapag walang insurance ang isang tao, normally, hindi yung na-aksidente yung tinatamaan. Hindi yung na-aksidente yung nagsasuffer. The people who are suffering are the relatives or kung sino yung katuwang or sino yung kabiyak, sila yung laging nagkakaroon ng maraming damage. Yes, the person who met an accident is damaged physically, pero financially ang nagsasuffer yung pamilya. Let me give you example. Wala kang insurance, wala kang ipon, may bahay ka, bibenta ka may upa ka, ang dami mong gastos, may konting ipon ka, kapag wala kang insurance at may na-aksidente sa pamilya, dito nagkakaroon ng sitwasyon na yung dating survival, nagda-down spiral hanggang sa nauuwi ng poverty. Because kung ano man ang meron silang kakarapot na ipon, or yung mga ani-anian or kanilang properties na naiiwan, kadalasan nasasanla, na ibebenta, na nawawala sa kanila, kino-convert into cash para masuportahan yung pangpapagamot or hospital or pagpapalibing ng mga taong namamatay due to the accident. So, bakit nagkakaroon ng financial loss? Kasi unexpected. Nobody is expected to die right away. Wala naman taong gumigising araw-araw na nagsasabing, ay, thank you Lord, ito na yun. Wala naman ganun. So, it's always na hindi inaasahan.
Since hindi inaasahan, yung gastos hindi rin inaasahan. At hindi ko naman sa nilalahat, pero I think OFW can agree with me on this. Karamihan po sa atin, majority ng pera natin, naka-allot na yan eh. Di ba may allotment na tinatawag? Allotment sa bahay, o renta ng bahay, pagkain, suporta kay nanay, eskwelahan ni anak, pang-araw-araw na gastos, grocery, etc. Pero bibihira yung naglalagay ng kakarapon kita for emergency funds. At ang tanong ko po kayo, how many of you are keeping money for emergency purposes? Meron bang ganun dito? Na, ay, kumikita ko ng 50,000. I will keep 20,000 for emergency. I will at yung 19 years natin, talagang hindi rin matatawaran ang ating community. At syempre, yung mga leaders at mga members na kasama natin. And one of the edge na kami nagsasabi, bakit bago lang kayo, ba't sa'yo pangilibre yun? So one of the edge of Orbis Victus International is the Insurtech. Insurtech means insurance plus technology combined together. So, bakit Insurtech? Kasi ang traditional insurance ay pinaganda natin by combining the technology. Kaya ito yung insurance na pwede na i-promote online, pwede na i-share online, at even the OFWs sa ibang bansa can be protected by our product, by our insurance product, by our Simpro product, kahit na kayo po ay hindi lumuwas ng Pilipinas. Okay? Because the people works everything, you can do it online. Yun yung technology. Now, anong advantage ng insurance and technology combined together? Number one, convenience. Maging madali, di ba? Pangalawa, user-friendly. Napakadali lang yung ating pag-create ng system, yung OVI na DTC, plus yung pag-encode ng mga policies, napakadali. It's just like you're creating a new profile for your Facebook account. Availability, accessibility online, anytime, anywhere, basta nag-internet. Yeah. Simple, easy to use, intelligent, fully digital, cloud-based technology, more secure customer data powered by artificial intelligence, improves customer experience. Ito na lahat yung advantage. May mapapansin mo, may mga nagte-thank you kanina, thank you po, nakapag-claim po ako sa OBI. Imagine, kahit nasa probinsya, nakakapag-claim sa OBI. Diba, simpleng mga accident, nakakapag-claim sa atin sa OBI. So yun yung maganda, na-improve yung customer experience. And, syempre, with the partnership that we have with Stronghold, a global group of companies and Orbis Victus International, we were able to launch our first product called Simpro. Ayan. So, kung ikaw ay talagang inaaral at naintindihan mo yung OBI, yung produkto mo, sige nga, ano ang ibig sabihin ng word na Simpro? Ano ang ibig sabihin ng salitang Simpro? S-E-A-L-P-R-O. Yan. Si Eva kaya, alam kaya ni Eve yan? So, ito hindi mo alam, naku po, -1 ka na kaagad sa exam. -1 ka na kaagad sa presentation. Then you need to understand the product that you are selling and you are representing. So, para hindi ka na mahirapan, tingnan mo na lang nakikita mo yan, gumanong ka na lang. Nakasulat na dyan, self-empowered asset and life protection. Ayan. Yan ang yung sabi ng Simpro. Kaya, self-empowered asset and life protection. Diba? PRO. So that's the Simpro. Ang product natin na Simpro na unang-una is the Bronze Simpro. Ang Bronze, meron niyang coverage na nasa harapan ninyo. Personal accident coverage, 500,000. Total permanent disability, 500,000. Unprovoked murder and assault, 125,000. Medical reimbursement, 100,000. Daily cash assistance, 1,000 per day for 10 days. Burial assistance na 25,000 pesos. Sa halagang 3,150, you will be covered and protected for 1 full year. Kapag member ka naman at distributor ng ating community, you get this only for 2,100 pesos. Ayan. May mga naka-bronze ba dito? May mga naka-bronze ba dito? Sige nga, kung naka-bronze ka. By the way, gaano kalaki yung inyong coverage? Ikaw ba ay naka 500,000, 1 million, 2.5, 2 million, or 3 million? Bronze and platinum. So, ito yung unang-una, yung bronze, okay? Ngayon,
Kapag may nagtanong sa'yo, ang mahal naman ng bronze, 3,150 per year. Now, don't look at these expenses na one time lang because you have to look at this as ano kasi it's like you're subscribed for a year protection para sa buhay mo. Kung nakakapag-subscribe ka nga sa Netflix, nakakapag-subscribe ka sa YouTube, nakakapag-subscribe ka sa mga bagay na nagbibigay saya or entertainment sa iyo, why not subscribe for something that will protect your life? Yun yun eh. Because if you look at the 3,150 is a subscription for your protection in case of accident for 1 whole year. So that is 262 and 162.5 cents per month. In a day, that is 8 pesos and 75 cents per day. Yan ang bronze. Malakihin natin, platinum, makukunin mo naman. Platinum, 4,750, 3,150 naman sa mga members ng community. So personal accident coverage, 1 million. Total permanent disability, 1 million. And promote further, 250,000. 200,000 medical reimbursement, 2,000 per day for 10 days ang daily cash assistance. Burial assistance is up to 50,000 pesos. Yan yung platinum. Okay? So, for 1 year, 4,750 sa isang buwan, just 395.83 sa isang araw, just 13 pesos and 19 cents. Ganyan kaganda if you will look into every details yung produkto natin. Okay? Now, ang ating Simpro ay may pin-repair din for our kabayan na nasa ibang bansa. Kaya meron tayong kabayan bronze and kabayan platinum. Now, for the kabayan bronze, ganun din ang coverage niya. Nadagdagan lang ng 1 million pesos repatriation benefit value. So, ibig sabihin, kung ikaw ay OFW na nasa ibang bansa at ikaw ay na-aksidente and ikaw ay doon inabot ng kamatayan sa ibang bansa. Major problem is how to bring home yung katawan or yung labi ng taong namatay. So normally, it will cost you hundreds of thousands of pesos to a million. Kung ikaw ang mismo gagastos because napakaraming paperwork, napakaraming gastos pa, etc. Now, kapag ikaw ay covered ng kabayan bronze, iuwi yung iyong labi from place of accident to your country, to your house, because meron kang repatriation benefit value na 1 million. Okay? But take note, this is not convertible. So, paano ko po ma-avail yung repatriation benefit value? Eh, di kailangan mamatay sa ibang bansa para maiuwi ka sa Pilipinas. Diba? Ang halaga niyan ay 8,850 pesos for customer or client, 6,300 for our community members. Kapag platinum naman, ganun pa rin. Hindi madodoble yung repatriation. Still, 1 million ang benefit value ng repatriation mo. Okay? So, yan yung madadagdag kapag kamaya. Okay? So, yun yung mga produkto natin. For every individual, you can start with our lowest coverage of 500,000 with the bronze. Ang pinakamataas sa isang tao is up to 3 million by purchasing triple platinum product. It can be 6 bronze, it can be 3 platinums, ikaw po ang bahala. Okay? So, these are the maximum coverage pwede sa'yo hanggang 3 million lang. Now, once covered ka na, ito na, magkakaroon ka ng tinatawag natin na e-policy or electronic policy. So, another question. Ano nga yung policy nga ulit? Bakit importante yung policy? The policy is the contract agreement between you as insured and the insurer na kumpanya, Stronghold and Orbis Victus International. So kapag naka-receive ka ng e-policy, magkakaroon ka ng COI, Confirmation of Insurance, ito yung insura niyan. And at the same time, in your email, marireceive mo na rin yung tinatawag natin na policy. Okay? Now, inside your OVI, Simpro policy, nakaloob yan yung table of benefits, termination clause, general condition, terms, conditions, claim procedure, general exclusion, claim requirements, accidental death, or medical reimbursement.
and membership protection program terminator. Kung sakaling may mga fraudulent or may mga bagay na nangyayari, that is against the policy ng ating partner na stronghold in our policies or with international. Right? So, let's talk about it. Ito yung itsura na. Okay? Now, how many of you, ilan na po sa inyo ang nakapag-download at nakita na po itong personal accident insurance policy na yan? Kayo ba nakita mo na yan? Ikaw ba merong kopya niya? Importante, may kopya ka, ha? At hindi lang i-download, ha? Thank you. Basahin mo rin. Dapat nabasa nila. Okay? Because since yan ang kontrata mo, dapat aware ka kung ano yung nakapaloob sa kontrata mo. Baka kasi ikaw ay hindi nagbasa, mali yung interpretation mo, may nangyari, tapos hindi pala mako-cover. Okay? Sabi nga, ignorance is no excuse of the law. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo alam, hindi mo nabasa, because it is your obligation to read kung ano yung kontrata or policy na meron ka. Okay? Now, yun yung itsura. Hindi natin isa-isa dyan kasi medyo maliliit yung sulat. Okay? But we can talk about it. Umpisahan natin sa ito sa mga bagay na ito under the table of benefits. Andyan yung accidental death and permanent disablement. Tapos unprovoked murder and assault, medical reimbursement, daily cash assistance, and burial assistance. Let's talk about these 5. Okay? Now, unang-una, I want you to understand this accidental death and dismemberment insurance is an insurance policy that pays a death benefit upon the accidental death of an insured or upon the loss of limb due to an accident. So when it comes sa coverage mo, either or po ito. Kapag na-aksidente ka at namatay ka, you get 500,000 pesos kung naka-bronze ka. 1 million kung naka-platinum. Kung sakaling na-aksidente ka at hindi ka naman namatay, pero naputulan ka, ang tawag doon is dismemberment. Naputulan ka ng parte ng katawan mo. Hindi mo makukuha ng buo yung insurance mo, pero makukuha mo pa rin depending on the puton or dismemberment na nangyari sa iyo. No benefit is payable if the death is due to natural causes or other excludable events. So, yung mga natural causes like sakit sa puso, any health issues related will not be coverable sa ating insurance. Now, kapag coverable, we will provide additional financial assistance to the families of the deceased or yung nilagay mo na beneficiary. Alright? Now, another thing, ayan. So, kapag naputulan ka, eto na, may mga percentage na nakapaloob. Loss of life, 100% of the principals na makukuha mo. So, kung ikaw ay naka-bronze, 500,000. Naka-platinum ka, 1 million. So, may bronze ako, may platinum, edi 1.5 million. Naka-dalawang platinum po ako, so that's 2 million. Okay? So, pinakasagad is 3 million pesos. So, paano kung aksidente? Pero buhay po. Pero loss of both hands or all fingers and both thumbs, 100% of the principals. Imagine mo na lang, na-aksidente, naputol yung kamay, makaganyan pa yung yan. Kaya nakaganyan, kaya na naka-heart yan, kasi congratulations. Buhay ka, pero 100% naman ang principal sa mga kukuha. Alright? So, mamimili ka na lang, ha? Either mamatay ka o magpuputol ka ng dalawang kamay mo. 100% pa rin naman. If ayaw mo ng kamay, a loss of both feet, dalawang paa, 100% pa rin ang principal sa mga makukuha. Okay? Now, kapag loss of both eyes, dalawang mata, ang nawala because of the accident, ganun din, 100% of the principals. So, bakit po 100% kapag dalawang kamay naputol, dalawang paa naputol, tapos dalawang paningin or mata yung nawala, kasi from getting able, you are now transitioning to becoming disabled after the accident. Diba? Kaya 100% yung nakukuha mo. And yun yung nakapaloob sa policy. Now, what if na-aksidente pero hindi naman naputol ng parehas? Hindi naman sabay na nawala. Kapag loss of arm, okay? At or below the elbow. Asa na? Arm. Ito yung arm. Below the elbow, sa buong arm. Pag yun naputol,
70% of the principal sum yung makukuha mo. Which is kung naka 1 million pesos ka, congratulations, meron kang 700,000 na makiklaim. Wow! Di ba? Congratulations. Naputulan ka ng kamay, may 700,000 pesos ka, instant car achiever tawag sa'yo, di ba? Wow, may pang daw na ng kotse. Wala ka nga lang pang maniobra. Kasi putol na yung braso mo di ba? O yung isang kamay na lang. Di ba? O, huwag lang manual kukunin mo kasi may hirapan ka pag ganyan yan, mag-transition at pagkabyo. Kapag arm between elbow and wrist, asan yung elbow? This is the elbow, this is the wrist, ito yung wrist mo, ito yung elbow, kahit saan banda dyan yung putol, in between, 60% of the principal sum. Kapag isang kamay naman yung naputol, syempre, kalahati, di ba? Kalahati, 50% yung makukuha. Kapag 4 fingers and thumb, ito 4 fingers and thumb, apat na daliri, tapos isang thumb, 42.5% of the principal sa mga makukuha mo. Diba? Sir, bakit po pag isang buong kamay, 50%? Kapag apat na daliri, tapos yung lalaki na putol, 42.5% lang. O kaya kasi may butal dyan, kasi may naiwan. Diba? Ubus yung apat na daliri mo, tapos yung lalaki mo, lahat yan nawala. O may naiwan pa rin. Ano yung naiwan? Yung palad mo. Kaya ang tawag sa'yo dyan, mapalad ka. Diba? 42.5% ang makukuha. Alright. Now, kapag daliri naman ang usapan, hindi lahat naputol. Hindi sabay-sabay na naputol. Ito, kapag loss of 4 fingers, apat na daliring sabay-sabay naputol, 35% of the principal sum ang makukuha mo. Kapag loss of thumb naman, ito, yung lalaki naman, 15%. Alright, kapag loss of index finger, yung ituturo, 10%. Middle finger, 6%. Ring finger, 5%. Little finger, 4%. Sa bawat parte ng daliri mo, mahalaga. Bawat parte ng daliri mo kung maputol, may porsyento. So, dapat alam mo yan. Alright? Sa paan naman, o sa lower extremities, loss of leg above the knee. Pag dyan naputol sa may red line na yan, 60% yung makukuha mo. Kapag below the knee, 50% naman. Kapag loss of foot, isang buong paa yung naputol, 50% din ang nakukuha mo. Kapag loss of all toes of one foot, lahat naputol, 15%. Kapag lalaki lang yung naputol, 5% lang. Kapag any of the toe other than the big toe, 1% lang yung makukuha mo. Alright? Ayan. So, yan yung mga pwede mong makuha kapag lower extremities, yung mga naputol sa iyo. Okay? So, pwede mong screenshot yan, pero lahat ng ating pwede mangyaring putol, merong kanya-kanyang porsyento. Now, kapag ang inyong naputol naman, naputol tuloy, nawala, is sight of one eye. Ibig sa dalawang mata, isa lang yung nawala, 50% of the principal sum. Kapag loss of hearing or pandinig, dalawang pandinig yung nawala, 50%. Kapag isang pandinig lang yung nawala, 25%. Now, speaking of pandinig, may sabi ni Edna, wala daw sounds. Can you guys hear me? Can you confirm kung may sounds pa ba tayo o wala? Sige nga, sa ating mga council, sa mga kasama natin. Ayan, meron naman. So, pang-check lang po yung inyong sa connection lang po. Ayan, alright. Now, kapag aksidente ka naman, at ikaw ay buhay, pero totally paralyzed ka na, paralisado ka na. Ganyan na yung itsura mo, nakaganon ka na, para ka ng mami. Ayan. So, 100% din ang principal sa niya makukuha mo. So, hindi lang naman ganyan yung itsura talaga ng total paralysis. So, may mga tao din na pag na-accident, hindi nagiging totally bedridden because yung tinamaan sa kanila is, part na katawan nila na hindi na sila naaalaw na makapaglakad. So, 100% yung may bibigay na principal sum or yung makiklaim mo po. Alright? So, yan yung mangyayari. Now, let's move on. Pag hindi naman aksidente yung nangyari, no, ito na yung isa sa mga bagay na kailangan natin na maintindihan din. Hindi lang pala puro aksidente sa OBI. Kasi kung ikaw ay nawala, hindi sa aksidente, kinatay, unprovoked murder and assault, may makukuha pa rin pala.
Kapag naka-bronze, 125,000. Kapag naka-platinum, 250,000. So, ano ba yung ibig sabihin ng unprovoked? So, occurring or nangyayari without any identifiable cause or justification. Hindi provoked and unprovoked assault or attack. Unprovoked anger. So, halimbawa, ano ba yung mga namamatay o napapatay na unprovoked? Na-hold up. Di ba? Na-hold up. Tapos yung mga napapagtripakan sa kalsada, di ba? Yung mga pangyayari na hinatay, pero wala naman siyang ginawang provocation. Hindi sila nagkaaway, hindi sila nagkagalit, yung tipong nadamay lang siya sa init ng ulo ng ibang tao. You were at the wrong place, at the wrong time. So ikaw yung napuruan, di ba? So yun yung mga bagay that can be coverable by unprovoked murder and assault. Okay? Yung mga ginahasa, depende po yun. Kasi may ginahasa naman na hindi namatay. Hindi mo masasabing unprovoked murder yun. Di ba? Pero yung mga ginahasa, tapos pinatay, then that can be included or approved depending on the situation. Okay? Sa unprovoked murder and assault. Alright? Kasi you have to understand that everything na mangyayari has to be reported. And every report na inyo pong ibibigay will be needing corresponding requirements. So kasama po doon yung mga police report, kasama po doon yung mga i-report ninyo ng mga tawag dito, police report and other reports, especially yung mga death certificate, cause of death, etc. So, yun ay makaisasabit sa ating partner, sa OBI and our partners, and they will also have their own investigation before it is, bago siya ma-approve. Okay? Kung ginahasa po siya at buhay pa, then that's not gonna fall into unprovoked murder and assault. Kasi siya ay buhay. Ang unprovoked murder and assault is given sa mga taong pumapanaw due to murder na hindi naman siya ang nag-iimbita o hindi naman siya ang nagkagagawan. Diba? May mga gano'n kasi nangyayari. Di ba? Mga naiipis sa mga away ng mga kung sino. Eh di magandang tanong, sir. Ano pong magkaibigan? Si Pedro yung kaaway. Inabangan sa kalye, inabangan sa kalsada. Inabangan po si Pedro, tapos kasama si Jose. Pumawat po si Jose. Tapos si Jose po yung nasaksak at napatay. Covered po ba si Jose sa unprovoked murder and assault? Technically, hindi siya mako-cover because may provocation kasi umawat siya. Diba? At nakisali siya dun sa iyo. Diba? So, yun yung mga bagay na hindi may include sa unprovoked murder and assault. Okay? Yan sa unprovoked murder and assault. So, ang requirement dito, hindi aksidente but die due to unprovoked murder or assault na hindi ka naman directly ang may gawa. Alright? So, let's talk about medical reimbursement. So, may tanong dito. Example po, mentor, kung may sakit at nagpa-doktor po, kasali po ba? Hindi po yan kasali sa medical reimbursement kasi you have to understand, ang medical reimbursement can only happen kapag ang nire-reimburse mo na gastos is due to accident. The medical reimbursement na nakapaloob sa ating policy is reimbursement or medical expense na nangyari due to accident. And kapag na-aksidente ka, syempre may mga expenses ka. Nagbayad ka ng ganito, bumili ka ng ganito, may mga ganito kang ginastos. So ano man yung ginastos mo can be reimbursed. Okay? As long as the cost of the expense or yung expenses mo ay para sa nangyari aksidente sa iyo. So kapag naka-bronze ka, may 100,000 ka na medical reimbursement. Hindi 100,000 na isang bagsakan, ha?
Medical reimbursement, Recording in progress. medical reimbursement will depend on the expenses mo. Papalitan lang, ibabalik lang sa'yo. Kapag naka-bronze ka, meron kang hanggang 100,000. Kapag naka-platinum ka naman, meron kang hanggang 200,000 pesos na reimbursement. Alright? So, ang system dito, medical reimbursement means, na-aksidente ka, ikaw muna unang gagastos. So you have to keep all the receipts, you have to keep all the expenses receipt, you have to document everything. May requirement na ipapasubmit sa'yo kung ano yung total na nagastos mo. You submit it to the Orbis Victus International, they will assess it, will submit it to our partner. Now they will be responding to us kung enough na yung requirement mo or hindi pa. Okay? Now kapag approved, then may ibabalik yung gastos mo. Alright? Gawa ng aksidente nangyari sa iyo. Okay? Now, Pero sige lang, tapos na tayo sa gahasa. Okay? Now, look at this. Babalikan natin yan. You can ask that question again later. Now, sa medical reimbursement, ito po yung kailangan nyo maintindihan. Kung may nangyari sa iyo, whether na minor or major accident, you have to report it within 30 days. Ang tawag dyan is 30 days notification period. Na-aksidente, February 1. Then you have until March 2 para i-report yun. Sir, bakit hanggang March 2? Kasi 28 days lang yung February. So, may 30 days ka para i-report yung accident mo. Okay? Kanino mo i-report? I-report mo sa Orbis Victus International, sa ating customer care, sa Viber hotline natin. Now, 30 days ang ibinibigay sa iyo. Kapag nag-submit ka at nag-notify ka ng aksidente nangyari sa iyo, bibigyan ka naman nila ng tinatawag natin na requirements. Ibibigay sa iyo yung requirements na kailangan mong isubmit para ma-process yung iyong pinafile na reimbursement or ipinafile mo na claims sa Orbis Victus International. At kapag binigyan ka ng requirement, you have 90 days period para ibigay, submit, kumpletuhin yung mga requirement na kinakailangan para sa claim mo. Okay? So yan yung sa 30 days and 90 days. Now take note, kapag ikaw ay naka-receive na ng requirements, yung first day mo of 90 days is yung mismong araw na nag-notify ka sa Orbis Victus International. Okay? So, ibig sabihin, kung na-aksidente ka ng February 1, tapos na-report mo ng February 15, February 15 is the first day for the 90 days na binibigay sa iyo para kumpletuhin mo yung requirements. Okay? Is it clear? Kasi kapag ang consequences nito, kapag na-aksidente ka at lumampas ng 30 days bago mo siya i-file or i-notify, kahit po legit or valid yung aksidente yung nangyari, hindi na siya pwedeng ma-cover because tapos na yung notification period. At kapag nakapag-notify ka, binigyan ka na ng list of requirements, lumampas ng 90 days bago mo na-submit lahat ng requirements. Kahit po nakapag-notify ka, kahit po valid yung aksidente, kapag lumampas na ng 90 days bago mo makompleto yung requirements na hinihingi, hindi na rin po mapaprocess yung claim. So, void po siya because you failed to submit all the needed requirements para ma-process at mag-proceed yung claims na inyong pinay. Alright? So, tandaan mo to ha. 30 days and 90 days. Okay? So, yan yung sa notification period. Alright? So, meron pong 100,000 sa bronze, 200,000 kapag platinum. Naka-triple platinum po ako. Magkano po yung total na reimbursement pwedeng sa atin for 1 whole year? So, since naka-triple platinum ka, then you have 2, 4, 6, hanggang 600,000 worth of medical reimbursement ang meron ka. Okay?
Sir, na-aksidente po ako. Ang una ko lang pong gastos, 50,000. Eh di meron pa akong 550,000 na kulang na pwede ko pang gastusin. O pwede ko pang i-reimburse. Yes, meron ka pa. Paano ko pumatikli yung 550,000 pesos? Simple lang. Na-aksidente ka ulit. Di ba? Na-aksidente ka ulit. Kasi every reimbursement will be per accident. Okay? So sa bawat accidente mo, kung ano na yung gastos mo for that accident, yun lang yung marireimburse sa iyo. Kung gusto mong ma-maximize yung 100,000 or yung 200,000 dahil naka-platinum ka, eh, huwag mo naman sana gawing vision pa-aksidente ng pa-aksidente. Pero kung sakaling yan ang nangyayari sa iyo, hindi naman natin maiiwasan, you can still file for medical reimbursement. Okay? May natitira pa naman dun sa reimbursable fund pa sa'yo. Okay? Now, ito, halimbawa ng mga aksidente nangyari. Okay? So, sa tingin mo, anong nangyari dyan? Ano kaya nangyari dyan sa picture na nakikita mo ngayon? Diba? Ayan ba? Anong hula nyo? Ano sa tingin nyo nangyari dyan? So, sorry, yung iba baka hindi pa po kumakain, hindi ako nakapagsabi ng advance. Eh, may mga konting papakita lang ako ng mga pictures na sinesend sa amin ng mga tao na nagpa-file ng claims at nagkakaroon ng aksidente. Yan. Opo po, I agree na aksidente po siya. Pero ano aksidente po yan? Yan. Yan po ay kinagat ng aso. Diba? Sir, bakit ang daming butas? Bakit ang daming sugat? Eh, yung aso, ang daming kagat. Ganun lang, di ba? So, yung sugat na yan ay gawa sa kagat ng aso. Sir, covered pala kagat ng aso. Yes, covered yung kagat ng aso. In fact, kahit na sarili mong alaga ang kumagat sa'yo, covered pa rin yun. Sarili mong aso nakakagat sa'yo, covered pa rin yun. Sarili mong alaga ng pusa nakakagat sa'yo, covered pa rin yun. Ang hindi na covered, yung kagat ng mister mo, kagat ng jowa mo, yan ang hindi covered. Ha? Yan ang hindi natin mako-cover. Kaya, ingat ka, ha? Sa kagat ng aso, pwede pa rin ka. Eto, covered ba yan? Covered ba yan? Covered ba yan? Covered ba yan? So by the way, I forgot to mention kanina. Di ba, kanina sa mga putol-putol ng putol-putol ng mga daliri, di ba? Kapag ikaw pala ay naputulan sa kamay o daliri, you have to make sure na aabot dito sa unang guhit. Aabot sa unang guhit. Kapag ang putol ay hindi umabot sa unang guhit, hindi po siya makakover. So, kailangan po yung mga putol sa kamay, aabot po sa unang guhit. Kapag umabot sa unang guhit, covered siya. So, ito, yung putol na yan, technically covered, di ba? Kasi lumampas doon sa unang guhit. Pero paano po sir pag na-aksidente pong naiwa, pero naputol dito lang po, nasa taas po ng guhit. Diba? Pwede ko po bang putulin na hanggang sa guhit? Pwede ko po bang putulin na hanggang sa guhit para ma-qualify po ako? Kapag ginawa mo yun, hindi na po tawag doon. Murder na po yun. Minerder mo na yung daliri mo. Nakularan sa pag-iwa daw. Eto, covered ba yan? Nainig ba kayo sa sa siomay? Parang ano na lang ang kulang kulang na lang ng toyo, sili, kalamansi. Yan po, naputol. Recording diba? in progress. Ayan natin maano yung putol, pero that's still umabot sa may unang guhit, umabot sa unang guhit. So it's still coverable at pasok pa rin sa may sa may putol-putol na ating dismemberment, di ba? On the good note, di ba, medyo nasusuka-suka man kayo, at least sa part niya, gano'n pa rin siya. Sabi niya, power pa rin. Kahit na putol na power. di ba? So, eto, hindi na putol. Covered ba?
covered ba? Na-aksidente, hindi naman naputol. Sir, covered po ba yan? Sasabihin nyo, ay, sir, hindi covered yan. Bakit? Hindi po naputol eh. Hindi po siya mako-cover. Covered pa rin yan. Hindi man siya mako-cover sa total permanent disability. Pero covered naman yan sa tinatawag natin na medical reimbursement. Di ba? Oo, papasok pa rin yan sa medical reimbursement. Di ba? Kasi pasok pa rin. Eto, naku po sir, paano po yan? Nataga po sa ulo. Pero hindi na po yung ulo. Covered po ba yun? Covered pa rin yun. Covered pa rin yun sa medical reimbursement. Yan, no? O, kapag yan ang nangyari, o yan ang nangyari. O, na-aksidente. O, nataga sa ulo. O, ano tatanong mo? Open-minded ka ba? Open-minded ka ba? O, kung hindi ka open-minded, bubuksan talaga yan eh. Talagang mabuksan ang isip at kaisipan eh. Pero, kidding aside, these are just the accidents na pwedeng ma-cover at pwedeng mag-fall ng medical reimbursement or ng total permanent disability. Sabi, dapat daw putol din ulo. Wala nang ano yun. Wala nang medical reimbursement yun kasi Recording stopped. Now, let's talk about the daily cash assistance. Daily cash assistance is loss of income as a result of injuries sustained from the accident. The individual may be disabled for some time, either totally or partially. He may be confined in the hospital or bedridden at the house, in which he is unable to engage in his usual means of livelihood. Kapag naka-bronze ka, di ba may 1,000 per day na hanggang 10 araw, that's equivalent to 10,000. Kapag naka-platinum naman is maximum of 10 days, 2,000 per day. Now, sa daily cash assistance, kapag ikaw po ay na-aksidente at nagpahinga ka po sa ospital, na-confine ka, you have to rest at the hospital, pwede ka pong makaklaim hanggang 10 days. Alright? Maximum of 10 days. Kapag sa ospital ka po nagpahinga. Pero kung sakaling ikaw po ay na-aksidente, nagalusan, nagkaroon ng sugat, pero hindi ka na-confine sa hospital, meron lang sinabi yung doktor na you have to rest at home. Okay? Rest for 3 days or rest Recording for 5 in days. progress. Ang maximum na pwede mo makuha ang daily cash assistance is only for 3 days kapag sa bahay ka lang po nagpahinga. And the requirement for daily cash assistance is kailangan meron kang note from the doctor or meron kang tinatawag na ano ba tawag nila sa hospital? So meron kang note from the doctor na ikaw ay pinagpapapahinga due to the accident na nangyari sa iyo for some days. Okay? So again, pag sa bahay ka pinagpahinga, maximum ng 3 days. Kapag sa hospital, maximum of 10 days. Hindi po sick leave. Hindi po sick leave. Medical certificate, thank you. Muriel, thank you. Dapat may medical certificate ka from the doctor na tumingin sa iyo that states, nakalagay, pahinga ka for this number of days. Okay? Hindi po sick leave. Hindi po yan, hindi po yan document that will be honored sa insurance. Okay? Now, kung sakali namang mamatay due to accident, okay? Pagpo-provide pa tayo ng burial benefit in the case of death. Okay? Kapag bronze, hanggang 25,000. Kapag platinum, hanggang 50,000 pesos. But take note, yung burial benefit natin is in the form of medical reimbursement. So kung ano yung total na nagastos mo sa burial, yun po yung ibabalik din in the form of reimbursement as your burial benefit assistance. Okay? So, Recording paano po stopped. pag ganito? Na-aksidente po, tapos namatay. Tapos, sinagot po ni Mayor yung kabao, sinagot po ni Congressman yung lupang paglilibingan, sinagot po ni Kapitan yung tent, sinagot na po ni Kagawad, ni Konsehal yung mga pailaw at yung mga lamay. Sinagot na po din ni nagiging Kagawad yung lapida. So, wala kang ginastos para ipalibing yung namatay sa aksidente. So, may makukuha bang burial benefit? Wala. Kasi wala kang ginastos. Alright? So, kaya
yung burial benefit ay ibabalik depende dun sa ginastos mo kapag papalibig dun sa taong namatay o nawala. Okay? And take note lang po magkaiba po yung gastos ng pagpapalibing, magkaiba po sa gastos ng lamay. Alright? Recording in progress. Yung mga lamay, sa gastos mo ng lamay. Yung lamay, iba yung gastos mo ng biskuit, ng baraha, ng sopas, ng lahat ng. Alright? Dinig po ba tayo? Na lobat yung aking headphone. Anyway, can you still hear me? Iba yung funeral expenses sa burial expenses. Alright? So, kaya kinakailangan na talagang yung gastos mo is for the burial lamang, okay? So, yun lang yun sa pagpapalibing. At kapag nag-submit ka ng requirements sa burial benefit, ang dapat nakalagay lang doon is burial expenses. Hindi na yung burial expenses and lugaw, lomi, siomay, etc. Baraha, wala nang ganun. Dapat na nakalagay lang burial expenses. Okay? Doon sa resibo. Kasi yun yung tinitingnan at yun ang importante. Again, kung ano lang yung nagastos mo sa may pagpapalibing, yun lang din yung maibabalik sa'yo sa burial benefit mo. Alright? Ayan. So, ito importanteng makita mo, ma-screenshot mo. Ito na yung mga guidelines and exclusion sa ating policy ng SILPRO. Alright? So, unang-una, enrollees must be 16 to 65 years old. Yung mga 16 and 17, although they are teenagers, pwede silang ma-cover basta meron pong parental consent na ibinibigay in writing at ipine-present bago po i-enroll yung kanilang policy. Kasi po sa batas, technically, ang pwede lang ma-enroll at ma-cover ng mga insurance ay 18 years old pataas. Okay? Now, kapag 18 to 65, hindi na po kinakailangan ng parental consent. Kahit po strict yung parents mo, 18 ka na, legal age ka na. Alright? Yung uniformed men o yung mga kapulisan, yung mga army, yung mga nagtatrabaho sa mga security forces, they are covered as long as the accident happened outside the official capacity or outside sa linya ng trabaho. Alright? So, pwede silang ma-cover ng mga aksidente basta walang kinalaman sa kanilang duty o sa kanilang trabaho or capacity ng kanilang ginagampan ng trabaho. Yung mga uniform personnel ay automatic po, hindi sila covered ng unprovoked murder and assault. Hindi sila mako-cover nun. So siguro self-explanatory, sir, bakit hindi mo kailangan, pwede sila covered ng unprovoked murder and assault kasi they are uniform personnel. Maraming mga nagtatangka sa buhay ng mga uniform personnels. And alam mo naman, if ever sila naman ay mamatay because of the unprovoked murder and assault during the line of work, they have their own personal insurance sa trabaho nila that covers that. Okay? Kahit po yung guard, basta yung aksidente, wala namang kinalaman sa trabaho or outside the duty or capacity ng kanyang trabaho. Alright? Hindi naman porke security guard ka ay hindi ka na maaaksidente. Basta hindi ka lang naaaksidente during nagtatrabaho ka. Alright? During linya ng trabaho mo. Seafarers, mga seamen, are covered outside their official capacity or duty. Seafarers must also be outside the ship or vessel or premises para sila ang ma-cover. So ano mong ibig sabihin mo ng outside their official capacity or duty? Ang seaman, pag sila na-aksidente sa loob ng kanilang barko or habang sila ay nagtatrabaho, hindi po natin sila mako-cover sa SILPRO. Why? Because their accident happened in the line of work with the hazard of the work na kanilang ginagawa. Pero pag sila ay na-aksidente, halimbawa, nagdaking, sila ay pumarada sa isang bansa at lumabas at nagpunta ng mall at doon na nangyari yung aksidente, they can be covered by our insurance kasi nangyari sa labas ng linya ng kanilang trabaho. Now, yung mga construction workers and other similar occupation, they must follow the standard safety protocol set by the government, standard or international
standard for coverage to be effective. Okay? So, yan yung mga kailangan sa mga construction workers or sa linya ng construction. Yung mga chef naman, biglang sumabog yung tangke, yeah, that is pure accident. Kasi hindi naman highly risky yung trabaho ng chef. But you know, accidents do happen kahit sa loob ng kitchen. Actually, kahit nga hindi ka naman chef kahit nasa sarili mong bahay ka lang, pwedeng mangyari yung gano'n. Di ba? So, yung mga nangyaring aksidente sa loob ng bahay, it can be coverable. Yung mga nangyayari na yun, yung mga simpleng nadulas, yung mga ganyan. Basta again, huwag mo kakalimutan yung 30 days and 90 days. Okay? Ngayon, ito na yung mga claim requirements and other matters. So, kailangan mong ma-picturein ito. So, sa 30 days, kailangan mo mag-fill out ng notice of claim form. So, ma-inform mo ano yung nangyaring aksidente. Tapos, i-declare mo ano yung nangyaring mga aksidente. So, sa declaration, magpa-file ka ng incident report. Pwedeng incidental report or personal report mo kung sakaling minor injury. Kung medyo malaki yung aksidente, may vehicular, whether motorcycle or kotse, nagre-require yan ng police investigation report or police report. Tapos kung sakaling naman yan na unprovoked murder and assault, kinakailangan ng SOCO or scene of the crime operative report, di ba? Sa mga construction worker pero walang insurance, kumuha ng insurance sa atin ng accident, sorry na hindi ko mag-guess itong isang word. Kapag ikaw ay construction worker, tapos ikaw ay na-aksidente sa loob ng iyong trabaho, medyo malalim na usapin. Kasi unang-una, kailangan yung construction company mo ay nagpa-follow ng standard safety protocol procedure na nire-require ng local or international government. So, kailangan meron sila mga suot na safety. Alam mo naman sa construction, may mga safety gears yan. Merong hard hat, meron silang reflectorized vest, kailangan sila ay naka-safety shoes, tapos sila ay lahat nakasuot yun. Kung sakaling nakasuot sila lahat doon, tapos nangyari yung aksidente sa loob ng kanilang trabaho, pwede mong i-report. Huwag po kayong mag-exclude or huwag po kayong magsasabi na, ay baka hindi po ma-approve, ay baka kasi ganito, ganyan. There's nothing wrong in filing a report. Kung mako-cover naman yan, they will provide you the requirements. Kung kaya mong ma-provide yung requirements, then susulong yung inyong pinafile na claim. Kung mag-qualify yung requirement na pinapasa nyo, then pwedeng ma-approve yung inyong kiniklaim. Pero never decide na, ay hindi pwede yan. Diba? Kasi you are denying yung tao sa pwedeng maging claim kung sakaling ma-approve. Diba? So maraming mga sitwasyon dyan, kaya may safety officer sa mga construction worker, kasi even sa loob ng construction nila, may mga insurance yan. Na kapag sila may negligence, failure to wear the safety gear, or failure to, to follow yung mga safety instructions sa kanilang building or job site, doon papalya yung tinatawag na insurance kasi may personal negligence ka. Sa Tagalog, matigas yung ulo mo. Pag nanay mo kausap mo, matigas kasi mukha mo. Diba? Hindi ka sumusunod. Pero in case na lahat yan sinunod mo at na-aksidente ka pa rin, you can file. Basta pasok sa 30 days. Okay? So, kasama din dyan sa mga requirements yung barangay report. So, kapag accidental death, unprovoked murder, ito yung mga kinakailangan. Mapapansin mo, most of it are authenticated at original documents dapat kasi nire-require yan sa unprovoked murder and assault. Okay? So, picturean mo na lang. Screenshot mo para magkaroon ka ng copy. Sa burial assistance, again, kailangan nakalagay original burial contract or original burial receipt. Okay? Wala nang kung ano-ano pa. Para sa burial assistance. Sa medical reimbursement, ito na. Kailangan ma-picturean mo to. Original medical certificate or clinical abstract ng physician or doctor na tumingin sa'yo. Original hospital bill or statement of account kung na-hospital ka. Original receipt of the hospital. Tapos clear copy ng doctor prescription receipt. Sir, bakit po may prescription na-hospital naman?
Kasi pag na-aksidente, hindi naman ang buong pagpapagaling sa ospital eh. May pagpapagaling na tinutuloy sa bahay. Kadalasan, pinapabili ng mga gamot, mga ointment, or kung ano man, o mga gamot para dun sa aksidenteng nangyari sa'yo. Make sure, meron kang prescription receipt from the doctor. At yung pagbili mo ng gamot, meron ka dapat original medical receipt. Or tinatawag na nila na, meron kang original, ano ba yung tinatawag nila? Hindi yung thermal receipt yung OR. Tapos meron pa sila ngayon yung billing invoice na kinakailangan makukuha mo kung saan drugstore ka man bumili. Okay? Pag sa mga Mercury, huwag mo palalampasin yung araw na hindi ka makakuha ng invoice. Kailangan within the same day ng pag-purchase mo ng gamot, makahingi ka ng invoice. Kasi yun yung i-require para sa medical reimbursement mo. Yung invoice, I believe OR is hindi na masyadong ino-honor. Invoice na yata yung ino-honor ngayon based on the BIR. Tapos, clear copy ng ID of the member. Kapag dismemberment, or yung mga putol-putol, partial or total disability, ito naman yung mga kinakailangan. So, mapapansin mo dyan, merong photo of the injury or amputation, kaya may mga pictures tayong naipapakita. Actually, marami pa kaming pictures eh. Yung mga butas yung paa, tapos yung mga putol yung kamay, tapos yung duguan yung mga balikat, mga ganon. So, napakarami, pero I don't want to, na makita mo yun kasi araw-araw namin nakikita yun eh. People are sending it to us everyday kasi may claim sila na pinaprocess. So, kasama yan. Kung sakali may mangyari sa aksidente, always document it, picturean mo, para it will be approved also of the direct na nangyari or direct na result of accident na nangyari sa iyo. Okay? Tapos clear copy ng ID of the member. So again, ito yung mga basic requirement. Filled out notice of claim form, incident report or police report or barangay report, medical receipts, doctor prescription, tapos medical certificate. Okay? O, alam mo na, para sa yung medical certificate kung sakaling maaari kang mag-qualify sa daily cash assistance. Okay? So, ang gagawin mo lang dyan, and any ID, valid ID, driver's license, in vehicular or motorcycle accident. Okay? So, isisend mo lang yan sa ating OVI team. Ito yung Viber number ni Ms. Rhea, tapos ito yung Viber number ng OVI claims natin. Okay? So, screenshot mo yan. Picturean mo para may kopya ka. Alright? Huwag mong hanapin yan pag may aksidente nang nangyari. You keep the number, save it to your phone para kung may mangyari man, madali mo silang message or notify. And one more thing, hindi kinakailangan na kung sino yung na-aksidente, siya po yung magno-notify. Halimbawa, na-aksidente ka, kilala ka ni Eve, ni Eva. So si Eva pwede siya mag-notify sa OVI on your behalf. O yung upline mo, your sponsor, or yung pamilya mo, kaibigan mo. Ang importante, ma-notify yung OVI that something happened to you, may aksidente nangyari sa iyo. Sir, bakit po inaalaw yung iba? Kasi hindi naman lahat ng aksidente ay simple. Some accident can be, sobrang grabe na unable to move, unable to speak, unable to operate a cellphone, yung taong na-aksidente. So, instead na maghintay ka ng 1 month before you file it, you can file it right away sa OVI para magtuloy-tuloy o matulungan ka kaagad sa mga file o sa claim na pwede mong makuha. Okay? So, these are the team ng Orbis Victus International. Of course, BP Miko, BP Adrian. Ito yung mga taong pwedeng tumulong sa inyo. And you will see them once you visit our office sa head office natin at 7th floor. Okay? At meron din tayong opisina ng Orbis Victus International sa Bulacan. Ayan. So, one office in Bulacan. And together with me, we also have the OVI Master, Ms. Rachel Manguera, Dr. Rachel Manguera. Ayan, that can also share and train yung inyong community with OVI knowledge and information. Silpro Mastery. Ayan. Okay? So, kung sakaling meron kayong tanong, some questions, we are answered it directly. Pero baka may mga iba pang tanong dyan, our host today, si Eva, baka meron silang tanong, or ikaw siguro, personally, baka may question ka, or some of the council. We can talk about it, o pag-isipan natin, pag nilay-nilayan, para walang magkakamali when you share OVI sa labas. Thank you so much. Yes, thank you so much, Sir Perry. Yan, so, wala naman ata. Meron po bang question sa lahat ng mga andito? Kindly drop the question sa comment box.
So, ayun, I think wala naman po, sir. Ayun. So, I think, sir, wala naman po silang question. I think nasagot naman po lahat na in clear naman po yung pagka-explain nyo. Ayan. May nagtatanong Ay, ayan ko, sir. Sabi niya po, sir, ilang buwan po pwede makaklaim? I think the question is, can be revised. Baka ma-refine natin. Pag sinabing ilang buwan pwede maka-claim, ano yung continuous claim? Siguro ilang buwan bago ma-receive yung claim. Yes po, parang ganun po, sir. Yung Oo, kasi after mag-file. yung ilang buwan bago po ang tanong ay maibato sa OVI, sa inyo po muna yung tanong. Gaano ka kabilis makakapagbigay ng requirements? Because the faster you can complete the requirements, then the faster the approval will happen as well. So, patagalin mo ng 3 months bago ka magkompleto. So, aabot ng 3 to 4 months, baka umabot pa ng 5 months bago yung claim mo. Pero, once makompleto mo yung pag-file or yung pagbibigay ng requirements, normally it will take weeks to a month. Kung medyo malaki-laki yung claim at medyo madugo yung aksidente nangyari, then more investigation will happen. Medyo tumatagal, probably a month or 2. Pero again, hindi yan standard. Depende pa rin sa pagsasubmit ng requirements and depende rin sa mga pagpaprocess at gaano ka kabilis magbigay ng kinakailangan na documents. Ito pa po, sir. Thank you so much po sa answer. And ito sabi niyo po, Master, if company driver covered po ba sa accident po habang nasa biyahe? For the drivers, yes, covered naman. Covered po ang mga drivers. Actually, even the Grab drivers, yung mga angkas, yung mga motorcycle na apps, covered din sila. Basta, ito lang po basta, number 1, may license ka. Number 2, yung dinadrive mo is registered vehicle. Number 3, hindi ka nakainom. Number 4, hindi ka nakadrugs. Number 5, wala ka pong any road violation. Wala kang ginawang mali sa kalsada, hindi ka nag-violate ng traffic law, at ang pinaka-importante, hindi ikaw yung nag-cause ng accident. Kasi kung ikaw yung nag-cause ng accident, kahit na may lisensya ka, hindi ka nakainom, registered yung sasakyan mo, ikaw yung gumawa or nag-cause ng accident, there is a violation already based sa traffic law, kaya siguro nangyari yun. Kaya importante po kapag vehicular accident, yung police report ay napaka-importante. Kailangan ma-file mo yung police report, and yung investigation will also depend on the police report at ano yung nangyari dun sa aksidenteng inire-report or fina-file po ninyo. Tama, hindi dapat papasok dun sa reckless driving. Yes, thank you so much, sir. Ito pa po, sabi niya, sir, pag ang claim na approved, cross-check ba ang matatanggap ng insured? Yun po yung question. Depende po sa amount. Kapag maliit ng amount, ibo. Pag malaki-laki yung amount, then I believe check yung ibinibigay. The latest, I believe the latest claim that we had, I believe, alam mo to, yung nakapag-claim ng 2.5 million. Yes po, yes. Nag-claim ng 2.5 million, accident, total loss of life. Tapos yung taong nawala ay nakapag-encode ng, I believe, 2 platinum, 1 bronze. Kaya ang kabuuan niya is 2.5 million. Yes, thank you so much, sir. Ito po, medyo mahaba-haba yung question niya. Siguro mga last 3, sir? No? Sige lang, sige lang, Ib. By the way, kailangan pala naka-helmet. I forgot to mention. Naka-helmet kapag naka-motor. Pero pag naka-kotse ka, huwag ka na mag-helmet. Okay lang yan. Naka-seatbelt ka dapat, naka-seatbelt.
Sir, ito sabi niya, mentor yung construction worker na accident po sa site and member po siya ng insurance ng OVI. Tas yung company is walang rules na pinapatupad kasi may mga small contractor po kasi na di sila nakaregister sa DOLE. Yun lang, kaya nga sinabi natin kanina, kapag construction worker ka, dapat yung pinapasukan mo na construction firm or construction company is certified. Kasi di ba may mga construction sites na for them to operate, kailangan meron silang mga safety protocol na ginagawa na sila ay binibigyan ng certification ng government, local government, ng munisipyo that they are qualified to work and operate at sila ay nagpa-follow ng international and local standard safety protocol procedure. So in the absence of that, yun yung magkakaproblema kasi it means doon pa lang may kakulangan na kaagad or you fail to follow agad yung requirement ng ating insurance. Kaya napaka-importante na meron ganun yung kumpanya or trabaho na pinapasukan mo. Kasi kung wala, laging at risk yung buhay mo. Oh, kasi ano sir, dugtong po doon kasi meron daw mga construction worker na like parang kinuha lang mag-ayos ng bahay, ganyan. Yung parang hindi official, nag-work lang or part-time lang. Oo, ang tawag kasi doon, Eve, sa Bicol, ano bang tawag doon? Di ba mga kontratista yun, di ba? Yung mga foreman, yung mga phone, mga ganon. So, at sa probinsya, ang tawag natin dyan, yung mga ninja. Di ba? Kasi yung mga construction workers sa probinsya, naglalagay lang ng damit, ginaganon lang, oh. Parang ninja lang sa maghapon, di ba? Oo. So, imagine mo sa construction site, kailangan naka-hard hat sila. Tapos yung mga naggagawa ng bahay, nakadamit lang. So, walang protection, naka-tsinelas, naka-shorts, tapos umaakit ng bubong, walang mga harness. So, doon pa lang talagang madideny na kung sakaling mangyari within the duty or within the work. So, dahil hindi sila nagpa-follow ng safety protocol procedure, automatically, kapag doon sila na-aksidente sa ginagawang trabaho, pwedeng hindi ma-approve. Pero kung kahit na construction worker ka, kahit na mason ka, tapos nadapa ka, covered ka pa rin. Basta wag lang doon sa mismong trabaho mo na hindi ka mako-cover. Kasi wala po tayong tawag dito, hindi tayo nag-aano based sa tao. Based dun sa trabaho, kung high risk o mataas yung risk ng pwedeng aksidente mangyari or sa sitwasyon na nangyari sa kanila. Yung e-bike, thank you sir sa pag-answer po. Yung e-bike daw sir, kasi hindi naman kailangan ng helmet. I think yung 3 to 4 wheels na e-bike, like hindi naman... Oo, depende dyan kung kamote e-bike rider ka o hindi. Kasi pag kamote e-bike rider ka, automatic, alam mo na, ikaw yung nag-cause ng accident. Diba? Tsaka, everything will boils down sa incidental report or police report. Kaya importante po na meron kang ganong kaagad. Any vehicular accident, kapag nangyari yon, automatic police report ka agad kasi kung saan mo naman ipapa-approve or saang insurance mo man ibibigay, they will highly depend din dun sa incident report or police report na nangyari. Plus yung personal interaction or meeting or investigation ng mga ng insurer. So kapag e-bike, kahit na hindi ka nare-require ng license, kahit na hindi ka nare-require ng registration, kung ikaw pa rin ang nagsagi ng aksidente, negligence mo pa rin, yung kasalanan mo pa rin. Thank you so much, sir. Sabi niya po dito, sir, paano daw po yung mga mangingisda? May matatanggap daw po ba siya na insurance if ever ma-accident? Ganyan. Yeah, depende sa accident kasi may mga bangkero na mangingisda na na-aksidente in their line of work. Yung iba naman kahit na bangkero ka, na-aksidente ka pa rin sa labas ng trabaho mo, so covered ka pa rin. Ulitin ko, hindi dahil mangingisda ka ay hindi ka na pwedeng ma-cover. Kasi tao ka pa rin eh. Hindi ka naman 24 hours nangingisda. Diba? Kahit na pulis ka, hindi ka naman 24 hours na pulis. May araw ka pa rin na ordinaryong tao ka na pwede ka pa rin ma-aksidente sa loob o labas ng bahay. Sa mga na mangingisda, hindi ka lang mako-cover kung ikaw ay gumagawa ng illegal like dynamite fishing.
Ayun. So, I think may nasagot na din dito yung sa pag-claims. Ito po, sir, yung naglalagay yung, I think yung nag-fill up po, ano daw po yung ilalagay doon sa classification? I'm sorry, ano ulit? Yung sa classification po, sir, yung sa register, ano daw po yung ilalagay doon? Ano bang, ano niya, ano bang, saan ka mabilong? Hanapin mo saan ka pinakamalapit na bilong. Kasi minsan, hindi naman siya, ano, yung parang very specific and concise kung ano ka eh. At anong field mo eh. You look for the nearest dun sa field na meron ka. Kasi yun ay, ano, yun ay ginagamit to assess and to check yung level of, ano, yung risk dun sa background at work na ginagawa mo. Kasi may mga trabaho po talaga na hindi coverable. Like number one, yung mga minero, mining. Hindi ka mako-cover pag mining ka kasi pagpasok mo pa lang dun sa may site, mataas na yung risk mo na pwede may mangyari sa'yo. Pwede ka masabugan, pwede ka mabaon dun, o pwede may mangyari sa'yo malalaki mga tractors na maaksidente ka. Or yung mga tinatawag naman na trabaho na ano pa, yung mga yung linemens, di ba? Yung mga Meralco linemens. So matataas yung risk na kanilang trabaho. Kaya pag na-aksidente sila during the work, hindi sila coverable. At marami pa po. Kaya I urge you to read your policy kasi makikita niyo po doon. Malay Wait nyo lang, may may maka-encounter question kasi. kayo na May client na ang trabaho ay isa. isa doon sa mga Yung mga hindi po insurances. pwedeng OBI ma-cover. kasi siya na-detect. So at least alam nyo how to respond and how to explain the product to them. Hindi rin po pwede yung mga professional na mga sports players, professional basketball player, yung mga professional na nagko-compete, yung mga nagbi-BMX, yung mga ganyan. So may mga accident na nangyayari na basketball. Pwede ka ma-accidente. Pero kung binabayaran ka in that at sport, 230,000. or kung hindi ka mga professional, 40,000 na may sobrang money ayaw niya involved, ng like may 230, pustahan, 100 yan, lang mga yung megaverse. ganyan. Ako po, pag doon nangyari aksidente, Yung 30,000 pwede ang hindi ka referral. ma-cover. Pero kung yan ay like, May ano lang, 30,000 sports lang na, ano lang, yung Yung lifestyle 230 kasi lang, ano yun, lang, structure yung kayo, once in a while ka nang enterprise sa ginagawa taas, for tapos apat na for tiga para may exercise, balik siya. then pwedeng May income ma-cover siya, yung ayaw mga niya, ganon, yung mga yung- napapalian, mga Sa natatapilok, megaverse or bumabalik yun eh. yung mga Parang iba pang pumasok sa minor akin yung accident na 30. pwede Ang mangyari. kasi sa, kahit coach na kasi yung tulong Sabi niya dito, sir, may mga underwriter at claims processing team na nag-aawil. Pwede din yun, mas malaki Kaya ang cashback nagbabalidate content, ang mas ng malaki din ang claims. puhunan. Hindi, Yeah, kasi meron tayong team 100,000. inside the OVI. Hindi, At minsan rin iisipin mo yung 8 na, million, magkano ano, yun? na underwriter at Lagi, mga ito lang din naman. investigator 202, yung di ba? ating partner Oo. na Stronghold. So, Hindi. there's a process with us, may process din sila. So, merong scrutinization process. Hindi lang basta approve ng approve. Ayun, thank you so much, sir, sa pagsagot po ng question. I think ito, last na po. Okay lang po kasi parang paulit-ulit si Coach Mai sa Azores regarding po doon sa ilang days and weeks daw po yung process ng claims na napasa sa lahat ng requirements. Kapag napasa na lahat ng requirements. 201. Normally nga, ano eh. Normally, 201. Mali. within a month. 18 So, pesos ano lang ka, para magbilang ka ng 1 month to 2 months. Depending, Ang sa'yo, men, number one, mali. depending on the degree of the accident, depending on the amount, tapos depending on the sa mga requirements na sinabit mo. Kasi minsan may mga requirement kang sinabmit na hindi acceptable or medyo palyado. So, dun magkakaroon ng extension na pagpaprocess or medyo tumatagal. By the way, sabi ni SGJC, traffic enforcer, covered pa rin ba siya? Yes, of course. Yung ano daw po, sir, yung martial arts sports like taekwondo during tiring, nabalik yung paa. Martial artist, martial arts sports like taekwondo Like during taekwondo during training, like nabali ang paa. Para sa yung training, are they competing? Are they, alam mo yun? So, depende eh. So, ulitin ko, there's no yes or no answer. Everything is situational. That's what you have to remember. Hindi porke nangyari kay Jose na bibigyan ko kayo ng halimbawa. Hindi porke parehas kayo ng aksidente, ay parehas kayo na makukuha claims. Depende pa rin
sa degree ng aksidente at degree ng epekto din sa tao. So, merong nangyari aksidente, parehas silang na-aksidente. So, parehas silang may medical reimbursement, may ginastos sila. Tapos, may medical certificate sila. Yung isa, pag-submit, naka-receive ng daily cash assistance. Yung isa, wala. So, mapapaisip ka, bakit siya may daily cash assistance? Bakit ako wala? Parehas lang naman kami ng aksidenteng nangyari. Bakit ganun? Parang may utang sa akin si OBI, ganyan. Upon looking at the medical certificate, yung isa na aksidente, pero may laceration, may stitches, so may ginawang opera. Yung isa na aksidente, pero minor yung epekto sa kanya, wala siyang lacerated wound, walang any operation na ginawa sa kanya. So yung isa, pinagpapahinga. Sabihin mo po, bakit pinagpapahinga? Kasi may opera eh. Di ba? So, kahit na ikaw ay nakakatayo, yung mobility mo, limited because of the opera. Yung isa, wala. So, yung isa nakakuha ng daily cash assistance, yung isa, wala. So, understood. Hindi dahil parehas kayo ng aksidente nangyari. Hindi naman kayo parehas ng katawan o parehas ng magiging epekto sa inyo. Kaya depende pa rin talaga sa mga requirement na isinasubmit. So, it's not about, pare-parehas or dahil parehas kayo ng nangyari or experience, parehas na rin kayo ng marilis. So kaya, again, never discredit, never say no, never say yes right away. Dapat matuto kang magtanong, maging mabusisi, tapos dapat sa inyo pa lang, alam mo na kung papasa o hindi. So minsan diretsuhin mo yung kliyente mo, ma'am, para matulungan po kita, kailangan niyo pong magsabi ng totoo sa akin. Kasi kapag sila magsisinungaling just to file a claim, medyo fraudulent, pati ikaw baka mamaya magkaroon ka rin ng problema as time goes by. Di ba? Yes, thank you so much, sir. Ito po yung last na po ito. Submission daw po, sir, ng requirements is via email or need ng physical document to be submitted sa OVI and structure. Ito po, kaya po napakaganda kasi, di ba, InsurTech nga tayo. Kahit po picturean mo lang muna, tapos submit mo po sa Viber. Pwede na po yun. Pero kapag ni-require ka po ng Stronghold at ni OVI na ipadala yung official receipt, ipapadala mo po sa kanila. Pero to process the claim, kahit po picturean mo lang po muna at isubmit mo sa kanila. Yes, thank you so much, sir. Ako dito, di siguro ito nakinig. Sir, sabi niya, paano naman po yung nagkasakit tapos na-confine sa hospital? Hindi to na. Ay, hindi po kasama yun kasi yan po ay health related. Hindi siya, nakasimula ng training, sir. Oo, medyo late kasi siguro. Siguro. Ulitin ko ha, from the title ng produkto mo, accident insurance. So, para maka-claim ka, babalik ka dun sa unang word, accident. Kailangan ma-aksidente. Kapag hindi related sa aksidente, wala pong claims na makukuha. Okay? So, yun po yung mga kailangan nyong maintindihan. Pinaka-basic. May magsasabi sa'yo, uy, may nangyari sa akin, ganito, ganyan, covered ba to? Anong nangyari? Aksidente ba yun? Hindi. Hindi na kaagad. Wala na kayo pag-usapan. Kasi hindi siya related sa accident. Yung mga OFW na kasambahay, ito po, alam nyo pinaka-minor na aksidente, nandun na sa banyo. Tumama yung balakang. Tapos, namaga. Uminom ng nagpa-doktor, nagpa-check. Pinagpahinga. May daily cash assistance. May mga nilagay